Ito po ang ating pag-uusapan, one mission. Amen po ba? Part po sa ating tema, one mission. And part of the mission is the outreach ministry. Amen po ba? Praise God. And as I would like to start itong tanong na to kung you encounter this question, itong tanong na to mga igsoon. Hallelujah. Kinsa na may nakabasa aning pulong. Hello. Amen? The word says, what is new in you today? Hallelujah. Ingna daw ang imong katapan, igsoon. Ano ba ang bago sa iyo sa araw na to? Praise God. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, ano nga pala? Ano bang bago? Hello, amen. Amen po ba? When you realize this word, ano bang bago? No? Ano bang bago sa iyo? O ano ba ang ginagawa ni Lord sa ating buhay? Amen. No? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ano ba ang bago sa iyo sa araw na ito? Hallelujah. Praise God. Dalay ko na nga itong buhi nga Diyos. Okay po? Outreach. Wow. Sa structure po natin from national, nandoon na po yung worship, nandoon po yung outreach department, and then relationship department. Tomorrow po ay may magsasalita po doon. And of course, the discipleship and the administration. Yun po yung structure from national, sa region, and even sa ating mga lokal na simbahan. Amen po ba? Amen. Praise God. Outreach means, ito po yung kanyang, the strategy, ito po yung kanyang, ang kanyang layunin to mobilize the church in spreading the gospel of Christ. Hallelujah. Amen. Praise God. So to mobilize, ibig sabihin that every member, kailangan po na magiging alam nila to evangelize. Praise God. Amen. Sino ba yung mga pastor na nagdala ng mga member? Taas daw yung kamay yung mga member dito. Yung mga leader and worker natin sa church. Wow. Praise God. Lahat pala pastor. Amen, no? Salamat sa Panginoon, no? To mobilize, kanina po sabi ni Pastor Marlo about yung to disciple, no? Ngano kaha nga kun ang usa ka lalaki pag manguyab kanang manguyab wala man gina-disciple. Hello, no? Yung mga tatay, ginag-disciple ba ninyo ang inyong mga anak nga magtrato? Parang dili, no? No? Praise God, no? But the church, the rule of the leaders is to mobilize the church. The church is ecclesia or the called out ones. Amen. No? In spreading the gospel of Jesus Christ. Kaya ito po yung strategy niya, save. Glory to God. Hallelujah. So the word is means seek the lost through house-to-house evangelism. Hallelujah. Marami pong mga paraan sa ngayon before na mag-pioneer ang isang pastor sa isang lugar ay nagkaroon po sila ng tinatawag nating spiritual survey. Hello, amen? Kaya inaano po nila yung first of all, pupunta sila sa civil registrar or sa civil registrar at inaalam po nila kung ilan po yung population or sa isang lugar. Tapos pagkatapos niyan ay nagkaroon ng survey in order na malalaman kung ilan pa po yung pwedeng hatakin o pwedeng sharean ng gospel ng ating Panginoon. Amen. So yun po yung mga ginagawa, no? So
magkaroon ng survey, and then, that's the time na magkaroon ng strategic planning, no? In order na yung mga taong yun ay pwede pala, ang pastor na yun, na pwede pala ay magtayo ng isang simbahan sa isang lugar. Amen po ba? Praise God. So, kailangan house to house, but kung nandoon na yung church, praise the Lord. Amen. Pag tayo ay nanata sa usa ka simbahan, nga diin gipahimutang sa atong buhi nga Dios, salamat sa Ginoo kay ang atong simbahan nagbarug o ang atong simbahan nagahimo sa iyang buluhaton. Mo hinungdan nga dunay growth gyud nga mahitabo. Amen. Dunay mga kalag nga madala sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Praise God. Glory to God. So alam niyo, nung nag-aaral po ako rito, we learn about evangelism, no? At sinasabi, part of that, sa evangelism, yung church growth, ay mayroon daw tatlo, no? First, ay ang simbahan daw ay lumalago dahil sa yung mga pamilya ay nagkaroon ng mga kabataan. Hello? No? Yung sinasabing biological growth. Wow, no? Napakaganda yung sinabi ni Pastor Tud kagabi na pag may sa bahay, pag may umiyak na bata, lahat po ay saan? Pumunta sa kona. No? So ganun din, no? Part of that sa simbahan ay biological growth. And not only that, ang simbahan naman ay tumutubo through yung transfer, no? Praise God, no? Yung mga kung nasa strategic ka na lugar, and your town, and your city is improving, yung mga tao po ay pumupunta, lalong-lalo na kung ang business sa lugar mo ay malakas. Amen po ba? Mabuti ang isang lugar, at yung mga tao ay maglipatan. Why? Dahil nandoon yung, sabi nga, milk and honey. Hello? Amen? No? So, and people, pag yung mga Kristiyano, ay nagawi isang lugar na yun, ay pumupunta po sila sa isang dynamic na simbahan. Hello? Amen? Maghahanap yun ng simbahan. And I believe nga some of us nag-i-enjoy, no? Sa ganong kaparaanan, no? Tayo po sa Kapalong, meron po tayong mga pang-ilan-ilan pong mga member na transfer galing Maynila, no? Pumupunta po sila sa Kapalong. That is transfer. But ang pinaka-importante po sa lahat na yung sinasabi nating church growth, yung ating mga member ay magdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Through that is we need to acquire the wisdom of God through seminars and prayer. So ito na yung discipleship nga, no? Ito na yung training. Ito na yung magkakandak tayo ng seminar na sinasabi, Love Explosion. Hallelujah. Expert na expert po si Pastor Sam dyan. Hello, Pastor Sam. You know? Ito po yung napakahalaga na bagay that all our pastors matutunan po natin in order that we can impart the wisdom. Hallelujah, that we acquire from the Lord. Amen. Praise God, no? Through seminars and prayer, habang sila po ay tinuturuan, nananalangin na po sila kung sino yung mga kanilang mga prospect. Amen. When we, nung nag-training po kami, we do that, no? In Manila with Pastor Elvis, no? So talagang humataw po kami, yung mga nagdala po sa amin, ay yung mga member na 2 taon pa sa church, no? Nakakahiya. No? Kami, pastor na, no? Yung nagdala sa amin, yung nag-guide sa amin, na pumunta sa labas, ay mga bagong save, no? 2 years, tinatanong ko yung leader ko from Cebu, sabi niya, ilang taon ka na sa church? Ate Edith, sabi niya, 3 taon pa lang ako. Ilang taon ka na worker? Sabi niya, mula nang isinilang ako sa COG, naging worker na ako. Pambihira. Nakakahiya.
Nakakahiya sa akin. Why? Because siya po he lead a lots of people serving the Lord in Dasmariñas, in Jabez. Hallelujah. So we need to acquire the wisdom of God through seminars and then dinadala po natin sa mga panalangin yun. Amen po ba? Praise God. Alam niyo sa Love Explosion, very complete yun na materials and I believe na ginagawa na po natin. Hallelujah. And then, ito pong letter B, voice out the good news of God through crusade. Hallelujah. Praise God. So, kailangan meron tayong mga street crusade, kung meron man, no? Sa mga kanang ginagmay lang. Di na kinahanglan nga maghimo ta og kanang dinagko gyud kaayo nga tigom. Hello, amen? Kung sa purok lang, pwede na. Basta makashare sa word sa atong buhi nga Dios. Ano man, bisan patay gani, naay maluwas, paagi man nga mo spread ka sa word sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. So matag opportunity imong dalhon ang mga tao diha sa paghinulsol sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Meron po tayong sa Kapalong po ay we are part sa tinatawag nating MASCOM, no? So, nag-share po kami sa police, no, every Monday. And salamat sa Panginoong Diyos na may mga police na po nga kanang nag-serve sa atong buhi nga Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? So, last July, June, no? Yung June 20, last Saturday ng June, diyan po kami sa training camp, no? Sa regional training camp sa PNP, and we in-equip po tayo how to minister po sa mga police, at kasama ko yon si Pastor Bishop Ruben Lues. Praise God, yung MASCOM po natin sa Santo Tomas. And not only that, as we spread the word of God, in barangays, amen? Marami pong mga pagkakataon, no? As we voice out the word of the Lord. And then, ito pong panghuli, letter A, I encourage every Christian to fulfill the Great Commission. Hallelujah. Amen. So, sa umagang ito, I would like to share to you about one mission. Amen. Thank you, Jesus. Please, okay. In John chapter 17 verse 4, Jesus, ito po yung John chapter 17, ito po yung pinakahabang prayer na ginawa ni Jesus Christ. First, He prayed for Himself, and then He prayed for the disciples, and then He prayed for all the believers. Ano po yung prayer ni Jesus? Sabi po sa ating scripture reader, Jesus prayed for unity. Amen. Jesus prayed for unity, that the one mission of Jesus ay kanya na pong ito-turn over sa kanyang mga lingkod. Hallelujah. Amen. Praise God. Sabi po dito in John chapter 17, no, one of the last night of our Lord's mission here on earth, Jesus prayed to the Father and made the report found in John chapter 17 verse 4. Ito po ang sabi ni Lord, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Wow. Napakaganda po ang prayer ng ating Panginoon. Alam nyo, when you accomplish a mission, first of all, you need to report to your boss. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No, sa lahat po, I believe, sa lahat ng larangan, kinakailangan after you finish the task, ay magre-report ka. And Jesus, after organizing everything, after preparing the disciples, hallelujah, He kneeled down and prayed to the Father. Praise God. Amen. Ito po ay sabi niya, why? Because Jesus, sabang nandito po siya sa mundo, He want to glorify His Father who sent Him. Jesus was saying two important things here. First, sinabi niya, Jesus,
that in order to glorify the Father, Jesus must finish the work that the Father had given Him to do. Ibig sabihin, ang Panginoon, when we fulfill our task, hallelujah, ang Panginoon po ay masisiyahan. Hallelujah. Amen. God, Jesus, report to the Father, Panginoon, tapos na po ang aking misyon. Tapos ko na na-organize, tapos ko na na-disciple ang mga taong ito na iyong binigay sa akin, and now I am going with you. Wow. Praise God. And Jesus speaking here, two important things, sabi niya, to glorify the Father, and number two, Jesus was finished the work that the Father had given Him to do. Second, that there is a work that He had to finish. Praise God. So dalawang bagay na dalawang bagay, first of all, to glorify the Father and to finish the work that Jesus sent Him. And because Jesus is going back to the Father, hallelujah, the task, the work, He has given to us. Amen po ba? The work of every believer. What is the work of every believer? No? Ang trabaho po natin ay to, Jesus speak here about the specific work about preaching the gospel of Jesus Christ. Amen. Preaching the gospel of Jesus Christ. Jesus gave a very specific instruction about the work of every believer that is found in John chapter 15, reading from verse 16. Ito po ang sabi ng Panginoon. John 15. Ito po ang sabi ni Lord. You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. God is saying here three very important works, the works of the believers. No? Jesus said, I choose you and appointed you to go. Jesus selected the disciples. So the Christian also, we also people of God, chosen by God, to do the same task. Amen. Hallelujah. Jesus is appointed every believer to do the task. Jesus appointed us to do the three specific works. Being appointed means being given the duty and responsibility to perform certain tasks. Amen. Praise God. Yun po. Hallelujah. Next slide, please. So the first duty of every Christian is God chose us and appointed us to go. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, Jesus, when you go back, it was mentioned last night by Pastor Todd in Jeremiah, verse 1 up to 5. Sabi po doon, the Word of God, before I formed you in the womb, I knew you. I know you. Praise God. Amen po ba? So before, ibig sabihin, hindi ka pa isinilang, you are appointed to be a child of God. You are not only appointed, but you are destined to become a son of God. Hallelujah. Praise God. When you are appointed or you are destined, meaning to say in the heart of the Lord, God choose you to fulfill the task that He has given you. Hallelujah. And the task, meaning to accomplish His purpose in your life. Amen po ba? No? Because God has a purpose in every human being. Meron po siyang purpose sa bawat isa sa atin. And that, the purpose of God in the life of Jeremiah is to become a prophet. No? Maging propeta po to the nations. No? It speaks about the nations not only in Israel, but
the whole surrounding in the nation of Israel in that noong sa kanyang kapanahunan. Hallelujah. But in Ephesians chapter 1, verse 4, iba ang sinabi ni Lord. Sabi niya, before I form you. Ibig sabihin, it is a personal calling. Amen? But in Ephesians chapter 1, verse 4, for He chose us. Hallelujah. In Him. Hallelujah. He chose us. Meaning to say, noon, personal ang calling, ngunit ngayon, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Hallelujah. To fulfill His purpose. Glory to God. Hallelujah. When you say appointed, meaning you are, sa Pilipinas po, mayroon tayong mga tinatawag na mga ambassador. Amen. So yung mga ambassador po, sila po yung nagre-represent ng ating bansa sa ibang nasod, no? So, lahat po ng mga pag may mga meeting, so yung mga ambassador po natin ay nandoon sila. Sila po yung gumagawa, no? Sila po yung tagabantay o sila po yung tumutulong sa ating mga kababayan. Praise God. And the word chosen is a very high calling. Amen po ba? From the Lord. Amen. Kisay nagmahay nga nahi mo siyang born again dire. Hallelujah. Hello, wala ba? Ano? Alam niyo, it's a privilege to serve the Lord. Why? Sa langit po ay nandoon na yung pangalan mo nakasulat, and one day tatawagin ka ni Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. It is a privilege to be chosen by God. It is a privilege to be appointed to share the Word of God. Because when we share the Word of God, you are giving life to the people. You are giving hope to the dying world. Amen. When you speak the Word of God, hallelujah, binubuhay mo, kapatid, ang gingharian sa Diyos, sa katauhan, sa usa katao. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Binubuhay mo ang isang tao. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo, walay katapusan. You are giving hope. Glory to God. The word go means, ito pala ay, it is a military general order. No? Kaya pala yung mga sundalo, hindi makaayaw. Yung mga pulis, pag sinabi ng kanilang boss, hindi po sila makaayaw. Amen po ba? Meron bang mga pulis po natin dito, na nandito ngayon, no? Dumating na ba si Colonel, Tenorio, nandito ba? Wala pa. No? Praise God. So yun po, it is a general order, no? Praise God. Every Christian, every believer, saan ba tayo pupunta, no? Where we go, you go where the Lord sent you. Saan ba tayo pumupunta? Every Christian is a missionary. Tama ba po ako? Amen. Hallelujah. Usually, you go every day. No? You are an office employee. Saan ba pumupunta? It is not by accident that you go that office every day. Kung teacher ka, meron kang opisina. Amen po ba? Sa paaralan. Hello, amen. Kung si doktor, hello doc, sorry, si doktor po ay nag-oopisina po siya sa hospital. And it is not an accident na nandoon si doktor. Dahil ang Panginoon po ay may purpose. Hallelujah. Amen. Bawat isa, kung saan ka man, ay may purpose ang ating Panginoon. Huwag mong sabihin na, itong pag-spread ng gospel ay trabaho lang ng pastor to. Hindi po yun. Everyone has given the privilege. Amen po ba? Hallelujah. Given the privilege. That is why God is sending us. Every Christian is a missionary. Every Christian is appointed by God to share the Word of God. You are sent by God to the place where you are going daily. For what purpose? Sa lugar na yan, ay magkakaroon ka ng bunga. Amen po ba? Magkakaroon ka ng bunga, which is your personal convert. Amen! Palakpakan po natin ang atong buhay ng Diyos.
Magkakaroon ka ng bunga. Hallelujah. While you are in that office, you need to share the Word of God. Hallelujah. Dalay ko ng atong buhi nga Diyos. And you are giving life in that place. No? Sa lugar na yan, when you call the name of the Lord, the Bible says, when we call the name of the Lord, hallelujah, may mangyayari, kapatid. Hallelujah, amen? Naranasan nyo na ba yun? No? May mangyayari when you call the name of Jesus in that place. The power of God will move, and the Lord demonstrate His goodness, His power, and His purpose. Hallelujah, dalay ko ng atong buhi nga Diyos. We go every day sa ating mga opisina dahil ang Diyos po ay may purpose. And that purpose is that we bear fruit. The second word that I would like to share to you about bear fruit. Hallelujah. There is a principle in Genesis chapter 1 verse 24 concerning reproduction. That is, it's according to its kind. Hallelujah. So, ibig sabihin that a mango produce mango. Rice produce rice. Corn produce corn. A Christian must also produce a Christian. It means the fruit of a Christian is his convert. Hallelujah. However, the converts, ito po yung ating aalagaan. Hallelujah. Ito po yung gift ni Lord na kaluluwa na iyong pinapanalangin na matagal ng panahon habang ikaw po ay nagle-learn ng discipleship. Amen. Hallelujah. Alam nyo, sa COG po ay meron po tayong tinatawag na 2 souls commitment every year. Amen po ma. Napakaganda pong strategy. Praise God. And kung i-apply po natin yun, napakaganda. Habang tayo po ay nag-aaral ng love explosion. Amen? Kahit isa lang, praise God, maganda na yun. Na resulta mga igsoon, bisan usa lang, sa usa ka tao makadala og usa ka lag sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen! Praise God. Nga naman, that is your convert. That is the purpose of God na magmabungahon ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Amen. Alam niyo pa yung simbahan pa nag-grow yan. Hallelujah. Yung mga, sabi ni Marlo ganina, yung tithes and offering, lumalaki din yan. Hello, amen. Pasag marami kang converts, marami ding offering, marami ding tithes. Dahil tinuturuan mo sa pagbigay ng kanilang tithes and offering. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, yung mga simbahan natin ay lumalago dahil may mga bagong tao nga imong giampo samtang naa ka niya nga lugar nga nagaampo ka og mga katawhan, gipadala sila sa Ginoo tungod kay dunay tao nga nagapray ngadto kanila, dunay tao nga imong gidisciple unya naabot sila pinaagi sa pagsulti sa pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Praise God. Panghuli na po. Praise God. Ang panghuli po ay, the fruit should remain. Wow. The only way for your fruit to remain is to take care of your converts. Kaya, dito na po yung tinatawag nating care group. Hello, amen. Amen. Alam niyo po sa Victory, meron po na akong isang young people na noon nang pumunta siya sa Victory sa Maynila. Meron po silang one-on-one evangelism. Ikaw ay mag-i-evangelize ka kasi dalawa yung evangelize mo for a year, no? So for the first 6 months, dapat kanang nakay mawin nga kalag. Nya for that period of 6 months, dapat ma-evangelize mo 'yon. Praise God. And after that, maghanap ka ng isa. Meaning to say, sa isang taon, kung will equip yung dalawa, at ikaw, 3 na kayo.
Amen. Hallelujah. Amen po ba? Wow. So sa principle, sa study, kung sa study sa Each One Teach One, for a period of 15 years, wow, yung member mo, possible na may 15,000 din. Hello, amen. Hallelujah. Possible, no? Kung dalawa lang, tatlo, praise God. Dalago ng Ginoo, at least, buhay na buhay ang outreach ministry sa ating simbahan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Isa, dalawa. Kaya importante yung sinatawag natin na when we spread the word of God, kung may bisita, it is very important that is part of the church care group na sinasabi na kinakailangan nga those people need to be mabisita po sila, that is part of our care for them. Amen po ba? Bago man or kasi sa simbahan may mga walk-in, no, na convert, no? Nakarinig lang ng nag-awit ka ng Amazing Grace. Amen po ba? Diba may mga tao kanig naglalakad sila very problematic. May pumasok pa nga sa church naka-drugs. Nako. Oh, naka-drugs. No? Umuulan, nagdala ng payong, lalaki, naka-short. Praise God, no? Kasi buti na lang may mga aser. Tumayo sa tumayo. Yan, no? And we pray for him. When I show the passion of Christ, nako, umiyak. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya may mga ganun pong mga nagagawa ang Lord sa ating simbahan. Glory to God. We need to take care for those converts. Why? Sila po yung next generation na ating inaasahan. Hallelujah. Pagdating ng panahon na sila din ay magiging worker, sila po yung gagamitin ni Lord in order ay yung nga simbahan po natin ay lumago. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Hallelujah. When Moses, in Joshua chapter 14, ito po, Caleb to Joshua, and the history is found in Numbers chapter 13. We know that in Numbers chapter 13, si Moses po he chose 12 spies, no? Ano ba kanang gagawin? These 12 spies is to spy the promised land, which is the Israel nga karon mga igsoon nga nagapuyo sila. So these 12 spies, samtang nag-report sila, this is the whole story, and when the nation of Israel, nakasulod na sila sa yutang saad, amen, in Joshua chapter 14, now, beginning from verse 1, ilan ang gibahin-bahin ang yutang saad mga igsoon sumala sa ilang tribo. Hello, amen. So meaning to say, each tribe has his own na siya ay portion, no? And it comes here that Caleb went to Joshua, the leader of Israel, ingon pa niya, now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that the Anakites were large and fortified, but the Lord helping me, I will drive them out, just as He said. Wow. Amen. Now, in our location, I believe the Lord, the whole Mindanao, ay linagay po tayo in a very strategic place. Sabihin mo, your place is a strategic place. Sabihin mo sa iyong katabi. Hallelujah. Glory to God. Your place is a very strategic place. Bakit nandiyan ka? Hello, amen. Natanong mo na ba yan? Bakit nandito ako? Hallelujah. And now, ang taong ito, si Caleb, mga igsoon, hallelujah, when Joshua gave their portion, alam mo, nakita niya that the whole, ang lugar na ibinigay sa kanya ni Caleb ay may mga kalaban pa po. Nandoon pa yung mga Anakites.
Nandoon pa yung mga tao na kalaban ng Israel. Hallelujah. Ang sabi po ni Caleb, sabi po niya, give me this mountain, the Mount of Hebron. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po niya, by the help of God, sabi po niya, by the help of God, sila po, by the help of God, by the help of the Lord, I will drive them out just as He said. Amen. Kasi narinig niya yon sa Panginoon. Hallelujah. Kasi narinig niya sa Panginoon yon. You know, in verse 13, ito po yung napakaganda. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God is appointed you in your place na nandoon ka ngayon. Hallelujah. Amen. And the blessing of God, ang panalangin ng Panginoon ay nandoon din. Hallelujah. Amen. Nandoon din yung blessing ni Lord. Hallelujah. But ano ba ang napakahalaga dito? Ang pinaka-importante din mga igsoon, nga atong dawaton ang blessing ni Lord. When the blessing of God, when the timing of God, sabi nga ni Henry C., si Henry C. po ay isang successful na businessman. Gusto niyang maging number 1. Hello, amen? Sa lahat ng bangko, lahat. Binili na niya, Equitable Bank. Ano ba yung mga bangkong binili niya, no? Kasi gusto niya maging number 1. Ito po ang sabi niya, ni Henry C., success is not just good luck, no? It is a combination of hard work, opportunity, readiness, and timing. When the opportunity comes, you have to be ready to embrace it. Otherwise, it goes to somebody else. Also, success will not just last if you do not take care of it. Yan po ang sabi sa naging number 1 na tao dito sa Pilipinas. Gusto niya maging number 1. Hallelujah. Kristyano ba si Henry C.? Alam ko ay malapit na siguro siyang maging born again. Amen? Nananalangin ba kayo siya na siyang may ma-born again? Amen? Kasi one of the son of Henry C. ay born again na po. Preacher po sa Victory Christian Fellowship. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Tayo po tumayo. Church, ito po yung panghuli in John chapter 20. Ito po ang sabi ng Panginoon. Before Jesus ascended to heaven, after He crucified to the cross of Calvary, hallelujah, habang po siya ay, after He crucified, He arose from the dead. And when, isa po sa pinaka-okasyon na ang Panginoon at kanyang mga disciples, ito po ang sabi ng Panginoon in John chapter 20, verse 21 and 22. Ito po ang sabi ng Panginoon. Again, Jesus said, peace be with you. Wow. Ingay mong katapad ang kalinaw sa Ginoo na ani mo. Hallelujah. Praise God. Baka may nanggugulo sa isip mo ngayon. Hello. Ano ba ang nanggugulo sa isip mo? No? Praise God. Jesus said, peace be with you. Alam niyo po, pag may totoong kalinaw sa imong kasing-kasing, you are ready for the power of God. You are ready for the anointing of God. You are ready to be blessed by God. Hallelujah. Why? Dahil binitawan ng Panginoon. Hallelujah. Ang kalinaw sa Diyos na ani mo.
kung na ang kalinaw sa Diyos, of course, the blessing, the abundance, the anointing, the power, the goodness of God. Hallelujah. His portion is in you because you are a child of God. Hallelujah. You are destined to be successful. You are destined to be blessed by God. Why? Because you have a peace in your heart. Hallelujah. And then Jesus said, as the Father has sent me, I am sending you. Ito po yung napakabigat na binitawan ng Panginoon before He ascended to heaven. And with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Pwede bang itaas niyo ang inyong mga kamay sa Panginoon? Hallelujah! Oh, glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! I believe all of us, we desire new things for God. Hallelujah! You desire new things for God. Hallelujah! A new passion for to serve the Lord. A new dimension. A new level of faith. We need that for God. And today, Jesus is here. Hallelujah.